What's up mga kabahay? So pagkita ko lang ginagawa namin ni Kenneth dito no, sa Amaya. So yung ginagawa na namin yung kitchen top. So baka nagtataka kayo, kami na naman ni Kenneth no, nakikita nyo kami dito, nakikita nyo kami sa deka. Kasi yung mga hindi na pumasok yung mga tao dito, o I mean nag-absent ng straight na mahigit 2 weeks, lagpas ng 2 weeks, nanging walang paalam. Tapos lagi sinasabi na papasok bukas. Eh hindi naman pumapasok. Tapos sabi may nilalakad daw na papel. At pagka natapos papasok naman daw. Parang ako pa mag-a-adjust. Ayun, nabalitaan ko naman sa guard nung punta ko rito. Nagpaalam ko kunin yung mga gamit, papasok daw sa iba. Siguro malamang naka-sideline sila or nakakontrata ng maliit na project. At yun, iniwan yung trabaho, no? Tapos pagkatapos, gusto nila babalik pa sila. Hindi naman pwedeng ganun mga kabahay. So, nakakaya na doon sa So, kaya nagtataka kayo, kami nakikita nyo rito gumagawa ngayon. So, kami na muna. Hindi na muna ako nag-hire ng tao, no? Kasi sa totoo lang, kahit sa mga nakaraang project, yan ang problema ko, no? Nangunsimisyon ako mga kabahay. So, kami na lang muna. Sa umaga nandito kami, sa hapon, pumupunta kami ng deka ni Kenneth. At kung mapapansin nyo nga, nung pagka gumagawa kami, nabot na kami ng gabi. Kasi, nag-overtime na lang kami, so ganun na lang ginagawa namin, no? Dinidivide na lang namin yung oras namin. Pero kasi patapos na yung sadya ka mga kabahay Dadalhin ko na rin naman dito sila Poroy, Teng, tsaka sila Bong. So dito naman kami niyan pagkatapos ng mga kabahay. And then, malapit na kami mag-Laguna, abangan nyo yan. So, mag-Laguna kami after ng ng deka, no? Yung kila Ma'am Nicole, yung isa pa nilang pinapagawa doon sa Laguna, nasa vlog ko rin yan. So, pakita ko nga muna uli. Inuuna na namin yung cabinet. No? Siya na rin magsisilbi namin na forma yung top. And then, bubuhusan namin to babakalan. Bubuhusan din namin yung sa ibaba, yung base. No? Para yan. Para ready for tiling na. Mapapansin nyo, ganyan yung diskarte. Nagabang na ako ng bakal sa flooring. O, formahan namin to mamaya. Ibabox namin to. Tapos, bubuhusan namin yan hanggang doon. No? So, binutasan ko na yung sink. Napakaganda ng sink na nabili natin sa Marina Arcade, no? Napakamura. Westda yung brand. Napakakapal nito. Ayan, no? Westda. Nakuha ko lang to ng 6,000 mga kabahay. Pero, complete set pa. Ayan, no? Meron siyang Howeston na faucet. Meron siyang angle bulb. Flexible hose. Ito. Angle bulb. Flexible hose. At complete set with trap and fittings. No? Westda brand. Gano'ng kakapal. Ganyan kakapal ang stainless na yan mga kabahay. No? Nasa 3 milli ang kapal niya. O mahigit pang 3 mm. Ang tibay nito. Heavy duty talaga. Ganyan kakapal yan mga kabahay. Complete set. 6,000 lang. So, may nakita akong ganyan sa Econ. One set. Nasa 12,000 plus. No? Yung complete set nila. So, 50%. Mura talaga sa Marina Arcade, no? So, yun nga mga kabahay, no? Tutuloy na namin. Ayan yung base. Yun yung pinaka-height ng base. Hanggang dyan yung ipa-flooring namin. So, itutuloy na namin to. At pakita ko na sa inyo mamaya. Bubuhusan na namin to. Alright. Yan, bali binabakalan na namin dito mga kabahay, no? Solid yung ginawa ni Kenneth dito. Parang parang slab yung bubuhusan, So, sobrang dami ng bakal, Bagay, para solid nga naman, di ba? Matibay. Oo, para matibay, syempre. So, yan, after namin mabakalan to, lalagay na namin yung forma dito, nagawa ko na. Pati dito sa harap. Then, bubusan na namin to. At ready to, na siya nun. Ready for tiling na siya. Pero bago kami mag-tile, gagawin muna namin siguro yung cabinet dito. Para hindi na namin ma-damage yung tiles. So, pag binuhusan namin yan mamaya, bubuhusan na namin yung ilalim. Yung base. Bali, ito yung level niya. Yung kanyang pinaka-base, Bali, magpipinto na lang yan para sa mga cabinets. So, yun ang gagawin natin dyan, mga kabahay.
Ayan mga kabahay, napormahan na namin, no? So, nabakala, napormahan. So, unahin namin bubuhusan ito. Yan. Pero ito tatanggalin namin to, no? Forma lang to. Tapos, naglagay lang tayo ng paring dito. Ito yung butas para sa ating lababo. Ito naman para to sa faucet. Nilakihan ko para hindi mahirap, no? Ito nilagay ko lang to para hindi bumaba to. Ngayon, nilagay ko siya ng mga pako, mapapansin nyo. Paikot. Yan. Para yung plywood kumapit din siya sa slab. So, para talagang matibay mga kabahay. So, nakapaghalo na si Kenneth. Yan, start na namin itong buhusan. Umpisa namin doon mga kabahay. Alright. So, yun, net. Banat. Yun, no? Okay. Okay, so time-lapse na natin para mabilis mga kabahay. Yan, so natapos na namin buhusan itong ating kitchen top, no, mga kabay, pati yung ilalim, no. So sa ibaba, medyo, pakita ko sa inyo, no. Hindi namin siya pinuno kasi bakay pa-tiles pa to ni Sir. So ang finish niyan ito, kung itatiles namin siya sa loob. So bumaba pa kami ng mga 2 cm para sa tiles at saka sa mortar. Ito naman, ready for tiling na to. Papakita ko sa inyo pagka natuyo, ihulog natin dyan yung lababo, yung kitchen sink na nabili natin sa Marina Arcade, no, mga kabahay. So, ganyan yung paraan. Mabilis. Pero, napakatibay, no? Nakita nyo may mga bakal natin. Hindi tayo gumamit ng hollow blocks. Yung buhos na yon, makikita nyo pag tinanggal natin yung forma. Solid yan, nakabakal. Buo siyang slab. Yan, wala yung putol, sambusan. Kaya napakatibay niya mga kabahay. Yet, napakabilis din. At maganda. Kasi magpipinto na lang tayo. So, gawa na yung base cabinet natin. Automatic gawa na after mabuhusan, no? Ayos. So hanggang dito na muna para sa araw na ito mga kabahay. At sana abangan nyo kami sa mga susunod pa na vlog. Patutuyin muna namin to. At salamat sa panonood.